all signs. Ito na po yung inyong gabay for March 22 to 31. Ayan. So, alamin natin yung mga ganap, yung mga energies, mga mensahe na dapat ninyong malaman dito sa reading na ito. Pero kahit lumipas yung petsa na binanggit ko, this is also a timeless reading. Thank you so much, all signs, for dropping by para makitambay sa akin at manood ng reading ko. Matagal man po kayo dito or bago, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Don't forget to subscribe, like, and follow. Don't forget din to share na rin itong ating reading para naman makarating din po sa iba. Regarding private readings po, yung mga interesado, mag-book, mag-inquire, tignan nyo na lang po yung nakasulat sa screen or sa description. Okay? Ayun ang ano. Start tayo kay Aries, by the way. Hindi ko na makalimutan. Si, Aries. Ayan. Aries. Merong timing card dito. May binabanggit dito na mga 1 to 3 months daw. Kung ano man ito. Wow. So, sa tingin ko, Aries, mukhang meron ka magandang aanihin. Etong loob ng 1 to 3 months or maaaring after ng 1 to 3 months. Expect mo na. Nandito kasi yung kasipagan mo nakikita ko Kaya sweet ito. Sweet success, sweet rewards na aanihin mo. You have the beehive. At talagang matamis kasi nakikita ko rin dito may pag-ibig. Andyan yung pagsasama, andyan yung pagkikita, andyan yung magandang synergy, partnership, magandang pagtitinginan ninyo, pakikitungo sa isa't isa nitong person na to. So yan, nakikita ko basta maging diligent ka lang, maging persistent ka lang, wag mong susukuan. Nakikita ko na sweet success or matamis yung mga aanihin mo rito. Ayan, no? Magiging productive ka, magiging fruitful. Nakikita ko kasi yung kasipagan mo rito Talagang binuhos mo dito is hard work. Ayan, no? Tsaka talagang hindi mo siya tinigilan, nag-effort ka. So, deserve mo. Ano man itong maka-harvest mo sa loob ng 1 to 3 months na yan. So, yan. Soulmate energy coming to you. Kung meron man, meron ditong pagsasama, pagtatagpo, pagkikilala, kung ito ay makikilala mo pa lang. Ito is a long-term, long-term relationship. Kung sakasakali, no? Kung pinasok mo na to or papasukin mo pa lang or mamimit mo pa lang, eto na yung person na maaaring talagang, alam mo yun, swak na swak sa'yo, soulmate mo. Okay? Kaya pagdating sa zodiac signs, yung na-pick up ng cards, pwedeng may Aries, Taurus, Gemini, at saka Pisces. Taurus, panoorin mo na lang yung intro kung interesado ka sa private reading at saka sa ibang detalye. Ito na yung gabay mo, March 22 to 31, pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading naman ito. May mga signs dito, pwedeng may Pisces, pwedeng may Leo. At ito na yung sagot sa tanong mo. Sabi dito, sa etong time na to, hindi pwedeng hindi pa matupad or mangyari yung inaasahan mo or yung gusto mo mangyari. Okay? So, it is a confirmation. So, it's a no. So, nakikita ko rin travel. Meron ka ditong pioneer card. Or it could be na something na kailangan mong pagdaanan at ito ay matagal na proseso or mahaba-haba pa yung pagdadaanan mo or babiyahiin mo rito. Ayan. Pwede ba long distance travel talaga ito? Pwede. So, ibig sabihin, meron something na hindi pa talaga matatapos. So, kasi long journey
Okay? Ito rin yung sinasabi na no na hindi pa mangyayari ngayon. So, asahan mo na yan. Baka matagal-tagal. Wala siyang sinabing timing pero feeling ko lang matagal. Kasi meron kang long journey dito. Yung iba magkakaroon kayong mga bagong kakilala, kakonect, no? Pwedeng may kinalaman to sa career, sa negosyo, friend man yan, or possible romantic connection. Nakikita ko rin na yung iba mag-expand kayo or mag-explore kayo ng possibility sa ibang lugar pagdating sa career ninyo, business or personal growth. Nakikita ko, ayan, no? You are moving or exploring, you are moving towards a new direction or exploring possibility sa ibang lugar. At nakikita ko pwedeng continuous movement or maraming movement dito. Or maybe merong something na event gagawin related sa community. Yan, sa neighborhood nyo or sa community ninyo. Okay? So, may perfect timing talaga, dear, at mukhang hindi ito yon kasi unlikely yung card mo. Medyo matagal pa. Yung ine-expect mo na yan. Gemini, ito yung gabay mo, March 22 to 31 or kahit lumagpas dun sa mga petsa na yan, timeless reading to. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung intro pinaka-umpisa. Diyan lahat ng detalye. Or tignan mo dyan, sa intro or sa description. So, yung mga signs na meron dito, pwede may Capricorn, Aquarius. At ang sagot sa tanong mo, kung meron ka mang inaasahan, nais itanong ay no or wag muna. Kung meron kang ine-expect, mukhang hindi ito yung timing na yon. Hindi pa mangyayari ngayon, hindi pa mag-unfold ngayon, wala pang progress sa ngayon, hindi ito yung tamang timing, okay? Meron ding something dito na unsure talaga, ayan, no? Kaya nga siguro no din yung sagot sa'yo Wala. Kung tinatanong mo talaga, bubusisiin mo, walang kasiguraduhan kung kailan. Basta ang maliwanag ay no. Kasi ito, card ng kalabuan ito Or pwedeng card ng confusion para sa iba sa inyo. Nahihirapan kayong mag-isip, mag-decide. May mga nagka-cloud ng judgment inyo, may mga nagpapagulo rito. Okay? So, ito yung mga times na mangangapa ka kasi hindi alam ano talaga yung patutunguhan ng mga bagay-bagay or situation Uncertain kasi. So, ibig sabihin, hindi pa guaranteed dito, hindi pa sure kung ano talaga yung mangyayari. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng umasa dyan. Okay? So, sabi dito, you need to work smart daw with the Master card. Kailangan mo rin na disiplinahin yung sarili mo, Gemini. Pwedeng yung iba dito, meron kayong pag-aaral or training na atenan or gagawin. Meron kang mga bagay, negative things about yourself na kailangan mong i-overcome or i-control or disiplinahin sa sarili mo, Gemini. Okay? Cancer. Ito na yung gabay mo. March 22 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading naman to. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo yung pinaka-umpisa na itong video, yung intro. Tignan mo na lang sa timestamp. Lalagyan ko ng oras bawat sign. Kung gusto nyo magpalipat-lipat sa iba't ibang sign. Yan, yung mga interesado sa private reading ko, tingnan nyo na lang yung umpisa or intro or yung description. So, mga signs na meron dito, Cancer, meron kang Pisces, strong energy ng Pisces at saka Virgo. Pagdating sa numbers, kung mahilig ka, numerology, 899. Something about an old car o baka iba dito, bumigay ng sasakyan, sa kalumaan. Kung hindi man sasakyan yan, anything na talagang, alam mo yon, nagsilbi na ng matagal, na luma na, talagang bumigay na. No, ibig sabihin, nasulit na. Nasulit na nabawi na yung ini-invest ninyo dyan.
O, yan. Pwede rin naman na something that yun, needs na ano, palitan. Bagay man yan or hindi. Kasi, pwedeng old habits. You could be dealing with a person here, whether ikaw yan or a person you're dealing with na may mga habits siya na, di ba ganun yung pagka tumatak na sa atin, kumagat na yung kaugalian or habit na yan, mahirap nang tanggalin, baguhin eh. Kasi yun na nga yung nakagis na nakasanayan. So, you're dealing with someone who is, pwedeng matigas na yung ulo niya. Yung paniniwala niya daw i-fix na. Mahirap nang baguhin. Okay? May mga bagay na pwedeng gustong i-revive, ayan may mga i-restore like lumang sasakyan. Yung mga vintage, yung mga ganyan. Pwedeng ganun. Gustong i-revive, i-restore. Whether samahan yan, connections, mga bagay, mga hobbies, kasi something na parang ibinabalik uli gusto uling, kumbaga, halimbawa, dati mong ginagawa, nagbabanda ka noon, gusto mong ibalik, yung mga ganun. Example lang yun. Pero maraming bagay na pwedeng i-restore or ibalik sa dating, sa dating function. Some of you nagno-nostalgia. Yan. So, pwedeng this is something from the old times. O pwedeng retirement ito. Or maybe naisip mo you're too old para maggumawa ng ganito ganyan. O baka meron na mga bagay dito related sa seniors, sa retirement, yung mga oldies. May mga bagay kang dapat i-let go, i-sacrifice, Cancer. Oo. Pakawalan mo na yan, bitiwan mo na yan. Or baka ikaw na to na, okay, sumuko ka na, ayoko na, I quit, I give up. Pagod na ako, parang gano'n. Pero para daw sa, para daw sa nakararami Parang it's kind of, it's a form of, pagpaparaya or sakripisyo. Oo. Kumbaga itong sacrifice na ito, gagawin ito para sa ikabubuti ng lahat. Tapos meron ka ring fishing pole. It could be a mentor, whether this could be your mentor or ikaw na nagme-mentor. Or outdoors, baka naman kayo ay merong trip outdoors, pag-explore, nature. Pwede rin daw ito may kinalaman sa mga bagay na gusto mong baguhin or i-improve sa sarili mo. Leo. Ito na yung gabay mo, Leo, for March 22 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading naman ito kahit kailan makarating sa'yo. Kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinakaumpisa, yung intro ng video na to, or tignan mo yung mga nakasulat sa screen or description. Nilagyan ko to ng timestamp sa comment tsaka sa title sa description. Tignan nyo yung mga oras dyan kung gusto nyo lumipat-lipat sa iba't ibang signs. So, yung mga signs na na-pick up ng cards, pwedeng may Leo, may Pisces, may Sagittarius, yung mga numbers na meron dito, may 3, 5, or 7. And 7 pala. Okay, spilled milk is like the 5 of Cups. Alam mo, wala na yan. Huwag ka nang umasa, Leo. Pag natapon na yung gatas, wala na. Natapon na siya. So, ibig sabihin, ito yung bagay na hindi na maibabalik. Tao or bagay, ano man yan, tinutukoy dyan na hindi na talaga maibabalik. Kumbaga,
It's time to accept and to move forward, to move on, no? Ito ay pwedeng accidents, pagkakamali. Oo. Basta yung mga bagay sa past, hayaan mo na sa past. At maliwanag itong sign na it's over, tapos na talaga. Hindi na siya mababago, hindi na babalik. So, pwedeng this is also an indication na, yun, parang may regret, may disappointment, no? Or pwedeng yung iba, hirap kayong mag-let go about something, or of someone. So, ingat ka na lang kasi accidents, may happen. Or pwedeng may mga bagay ka na you will soon regret. Kaya, yun, importante yun. Na bago mo gawin, siguro pakaisipan mo ng mabuti. Kasi, once na nagawa mo na, pwedeng may mga irreversible siya na side effect or outcome. Na, alam mo na yun. Pag sinabing irreversible, wala na, hindi mo na yung maa-undo. Okay? Kahit na anong gawin mo. So, yun, yung nakikita ko iba sa inyo dito, meron kayong bagay na magagawa nyo ng solution. Oo, mareremedyohan ninyo, masusolve na problema, yung mga ganyan. Makakaisip kayo, magiging genius kayo, makakahanap kayo ng diskarte o solution dito. Okay? O, pwedeng ito ay literal na pag-iimbento. Hindi ko alam kung ikaw ba meron kang na-discovering invention, or kung meron kang taong nakakadil na nag-iimbento ng kung ano-anong alibay. Basta meron something about pag-create, pag-i-innovate, pag-iimbento Basta meron kang something na madidiscover dito, sabi groundbreaking. Oo. Ayan, innovation, imagination. Basta, meron kang something na ma-unlock, masusolve, or magagawa ng remedyo, or breakthrough. White rabbit is something that will, will feed your curiosity. Ewan ko. Pwede rin daw awakening ito. Yan. So, bigla ka na lang matatauhan, or bigla na lang, ewan ko kasi parang light bulb moment ito Sabi ko nga parang, para kang may naisip bigla na solution or way. Pero ito nga, pwedeng yung iba sa inyo realization, or parang nahimasmasan kayo, na awaken kayo about something. And pwedeng lalo kayong na-curious tungkol dun sa bagay na yon o sa tao na yon. Okay? Ayan, at dahil sa curiosity ninyo, ipagre-research nyo pa raw ito, talagang aalamin ninyo. Pwedeng ipagtatanong-tanong mo, i-research mo talaga siya. Dahil nga na, sobrang curious mo, or dahil sobrang curious niya sa'yo. Ayan, kung tao man yan. Signs, pwedeng Pisces, Leo, Sagittarius. Numbers 5, 3, or 7. Virgo. Ito na yung gabay mo, Virgo, March 22 to 31. Ano ba yung mga mensahe? Dapat malaman, posibleng paparating. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, timeless reading din naman to, kahit kailan mo mapanood dito. Kung interesado ka sa private reading ko, Virgo, panoorin mo lang yung pinaka-umpisa nitong video or intro, or tignan mo yung mga nakasulat sa description, sa screen. Lalagyan ko to ng mga oras, bawat signs. Pwede po kayong lumipat-lipat bawat signs, panoorin. No? Diyan yung mga timestamp sa comment or sa description. Number 3, number 2, number 7. Mga signs na meron, Aquarius, Scorpio. Merong timing dito, Virgo, sa mga susunod na araw. The situation or event in question will develop or unfold within a matter of days. Ayan na, magkakaroon na ng, magkakaalaman na sa mga darating na araw. Hindi sinabi kung ilang specific na araw. No? Gamitin mo na lang siguro yung mga numbers. Pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 7 days. Basta, sa loob ng mga darating na araw yan.
Doon na mag-unfold yung situation. Doon na magkakaalaman, magkakaroon ng reveal, or magkakaroon ng development, no? Tungkol doon sa sitwasyon na tinutukoy dito. Mag-ingat ka, may betrayal with the Black Widow. O, ayan. This is a card of warning. Pwede kang dito, baliktarin. Pwede kang ma-frame up. Pwede kang traidorin. Basta merong danger, may warning dito. This is a toxic situation. Or a toxic person. Or a toxic relationship. Pwede kang dito, masabit. Ayan, take note, masabit. Kasi ma-entangle or mahulog sa patibong. Oo, yan. Pwedeng may unexpected na attack daw sa'yo. O kung sino man ito, basta mag-ingat ka. Dove is a symbol of peace para sa akin. Ang ibig sabihin lang neto, you will surrender to peace. Siguro ipapaubaya mo na lang lahat. No? Siguro hindi ka na, alam mo yun, hindi mo na ipipilit, hindi mo na i-stressin yung sarili mo. Yun yung literal na mas i-value mo na yung katahimikan mo. So, mas more on isusurrender mo na lang yan instead na stressin mo pa yung sarili mo or galitin mo pa yung sarili mo dyan. Okay? So, yan. Pwedeng this is a sign ng peace offering daw, whether merong tao na makikipag-ayos, makikipagbati sa'yo. Or a situation na parang, alam mo yun, unti-unti nang kumakalma, gumagaan na, kasi may pagwa-wind down Kung naging magulo man, or ano man yung hindi maganda yung naging sitwasyon, is nagiging mas maaliwalas na magaan na yung feeling. Okay? Pwedeng pakikipagkasundo, pakikipagbati rin yan. So, yan. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito po yung gabay ninyo. Libra, March 22 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, kasi timeless reading din naman ito kahit kailan nyo ito mapanood. As long as natagpuan nyo itong reading na to or natagpuan kayo nitong reading na to. Kung interesado ka sa private reading ko, Libra, panoorin mo yung pinaka-umpisa netong video or intro, or tignan mo yung mga nakasulat sa description, sa comment, or sa screen. Lalagyan ko ng mga timing to, Libra. Pwede kang lumipat-lipat sa iba't ibang signs kung gusto mong panoorin yung ibang signs. So, yung mga numbers na meron dito, may number 8, number 2. Pagdating sa mga signs na nandito sa cards, pwedeng may Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, Gemini, Aries. Wow! This is the Wheel of Fortune, Wheel of Karma. Libra, this is maaaring ito ay good karma para sa iyo, or maaaring ito ay destiny mo. The inevitable, Libra, hindi mo ito ay nakatakdang mangyari, hindi mo maiilagan. Okay? O pwedeng consequences ng actions or decisions, cause and effect, which is karma. Okay? Kumbaga, boomerang. What you send out is yun din yung babalik sa'yo. Parang ganun. It could be good or bad karma, ha? Kasi karma card yan Pero more on positive naman yung nadedetect ko. Kasi ayan ito ay isang maswerteng pagkakataon daw. O, may luck, may fortune. Pwede rin namang cycles yan. Something na paulit-ulit or pwedeng uling mangyari. It could be a repeating cycle. It could be a start of a new cycle. It could be rise and fall. Magsasucceed ka pero meron, kumbaga may ups and may downs. Kumbaga bilog ang wheel. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Depende na lang sa timing nitong reading na to kung saan ka natapat, Libra. So ayan bilog yan, hindi ko masasabi. Basta, merong mga consequences dito. Yun lang yung nakikita ko. Meron ditong childish or immature, or pwedeng may literal na bata. Siguro may mga matter regarding a child. Anak mo man yan, kapatid, or sino man itong mas bata.
family or romantic, hindi ko alam. Mas may energy ng bata, youthful, or batang mag-isip. Pagiging naive, pagiging innocent, maybe this is a beginning of a new chapter for you. Alam mo yung parang neophyte ka, beginner ka, nagsisimula ka lang doon, kaya pwedeng naive ka, innocent ka, wala ka pang alam, wala ka pang experience, no, knowledge. Yan, pwedeng ganun. O pwedeng iba sa inyo, kakasimula nyo pa lang sa isang relationship, or magsisimula pa lang kayong trabaho, yung mga ganun. Or maybe this is childlike energy na it's time to, alam mo yun, minsan time to loosen up, huwag masyado maging seryoso, minsan parang mag-enjoy, mag-happy rin naman, no? Playtime, hindi puro trabaho lang, yung mga ganon. Don't take it seriously, or do what you love, ayan, no? Do something that you love, you enjoy paminsan-minsan. Pero pwede rin kasing meron ma-encounter na person na matigas ulo, o fix na yung isip niya, hindi na mababago, alam mo yun. Okay? Di ba yung mga bata ganun bigyan mo lang ng candy, masaya na. So, minsan ganyan. Ito, pwedeng yun yung energy na sinasabi nito Na minsan, simple lang naman yung magpapasaya sa atin. O yun yung, pwedeng yan yung pinakamansahe. Tsaka may eclipse ka rito. O sabi, kung magkakaroon daw ng union dito, pagsasama, partnership, romantic man ito, hindi, mukhang opposites kayo nitong tao na to. Pwedeng hindi mag-work, or depende naman, pwede rin namang mabalansin ninyo kahit na opposite kayo nitong tao na to. Pero meron din daw ditong someone na nakamaskara, or nakatago, pwedeng secret, unknown, something na hindi inaasahan, or something na nangyayari sa paligid na ano mo yun, wala kang kamalay-malay, kasi dito naive ko, ayan, pagiging innocent, wala kang kamalay-malay, pero meron pala silang tinatago sa'yo, or may nangyayari na pala sa paligid mo, hindi ka aware, ayan. Pwede rin itong energy ng transformation, or kung merong nagpapanggap dito, nagtatago, nagka-camouflage, ayan. Kasi merong pagka-camouflage pagtatago Kung ano man ito, merong darkness or shadow, ibig sabihin, merong something hidden. Okay? And huwag ka mag-alala kasi possible din naman na mare-reveal din yan. Mapibigyan ng kaliwanagan Libra. Next, Scorpio. Ito na yung gabay mo, March 22 to 31. Ano yung mga mensahe, mga ganap, mga pwede mangyari. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading din naman ito, Scorpio. As long as natagpuan ka ng reading na to. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo yung mga nakasulat sa screen, sa description, or sa intro pinakaumpisa. Yung mga timestamps sa bawat signs, ilalagay ko sa comment or sa title, sa description. Pwede kayo magpalipat-lipat sa iba't ibang sign. Tingnan nyo na lang yung mga time dyan na nilagay ko. Pagdating sa mga numbers, 222, parang angel number, no? 32. Pagdating sa signs, pwedeng Taurus, pwedeng Scorpio. Pwedeng ikaw to or another Scorpio. At pagdating sa sagot, confirmation card, ayan, meron ka ditong 50-50. Either way Kumbaga, hindi sure. Pwedeng yes, pwedeng no. So, ibig sabihin, maybe. Kumbaga, ang sagot sa tanong mo, kung may katanungan ka man, parang hindi pa sure kung oo ba, hindi, matutuloy ba, no? O hindi, mga ganun. Mangyayari ba or hindi? Ayan. Alanganin. 50-50. Wow, tandem. Ibig sabihin, partnership or meron kang makakasama, makakatulong, magiging, companion mo. Ayan, no, this is getting together Pagiging, magkatuwang, magka-body-body, romantic man ito or hindi O, pwede ring hook up para sa mga romantic dyan, o merong pagsasama, union, partnership, whether romantic or hindi. Basta meron ka ditong makakatuwang, makakapartner.
Ayan, no, makikipagtulong. Magtutulungan kayo nito eh. May collaboration eh. Oo. Tsaka ang ganda, merong harmony, may unison. So, ibig lang sabihin nito, romantic man ito or hindi itong partnership pagsasama na to, most likely, magiging magkasundo kayo, magwo-work yung samahan ninyo. And you have the dove, olive branch. Uy, this is kasunduan. Peace offering, ayan o. Kumbaga, parang peace talk. Instead na maggera, parang mag-uusap ng mahinahon. No? Kumbaga, ang gustong mangyari dito, instead na magkagulo, manaig yung, yung kapayapaan. So, dadaanin sa, negosasyon, dadaanin sa mahinahon na pag-uusap. O pwede rin namang peace offering talaga to kung meron man sa inyong yung lalapit para makipag-ayos. Ayan, no, making amends, peace offering. Basta, nakikita ko rito is matitigil na yung gulo. Ayan, no, may ceasefire. At manunumbalik na uli yung kaayusan at peace. Mare-restore yung yung connection, yung harmony sa lugar or sa samahan. Sagittarius, ito na yung gabay mo, March 22 to 31, ano yung mga ganap, mga mensahe, mga dapat malaman. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, okay lang, hindi naman ito mag-expire as long as natagpuan ka ng reading na ito. No? Timeless reading naman to. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung mga nakasulat sa screen, sa description, or sa intro sa pinakaumpisa. Nilalagyan ko na rin to ng mga time para sa bawat sign, kaya pwede po kayo magpalipat-lipat, panoorin yung mga ibang signs. Tingnan nyo na lang sa comment or sa title or sa description. Meron ka number 2, meron ka number 7, and number 6. Para sa mahilig sa mga numbers dyan, numerology. Mga signs naman na meron dito, pwedeng may Libra, may Aries, merong Virgo. Naku, merong person dito na aggressive. Merong person na pwedeng siya yung magsisimula ng trouble, gulo, ng mga drama-drama, no? Mga problema. Mag-ingat sa sunog, sa mga sumasabog. Mag-ingat ha. This is a very volatile situation, by the way. So anytime, anything pwedeng magsiklab ng problema, ng gulo, ng away, ng toxicity, ng drama, whatever. Oo. Meron ditong something na sasabog. Or alam mo yun, siya yung manggagatong, siya yung magsisimula ng away, ng gulo rito, ng drama, no? Oo. O pwede ring iwasan mo kung may mga taong magganyan na troublemaker, poprovoke ka nila, no? Pwede kasing magsiklab talaga ng gulo ito eh. Ayan, no, avoidance. Iwasan mo na lang. Wala namang namamatay sa ganun unless paiiralin yung ego, pride, yung init ng ulo. Depende na sa inyo kung gusto nyo patulang buhay nyo yan. Okay? Pero meron din ditong tao na wala. Puro alibay, puro iwas ng iwas. Oo. A person na in denial, instead na harapin niya yung mga diferensya niya o yung mga problema imbes na harapin niya, isolve niya, iniiwasan. Iniiwasan yung reality, iniiwasan yung problem, iniiwasan yung issue. So, walang masusolve. Kung ito'y tao, wala lang pagbabago to kasi gano'n na lang at gano'n yung approach niya pagdating doon sa problema Whether siya man yung problema or meron man siya problema kinakaharap, ikaw man yan o yung person na nakakadeal mo. Okay, so iba dito, mariregain nyo na yung energy ninyo. Kung napagod man kayo, kailangan nyo magbawi, magbawi man ito dahil sa pagkakapagod or whether may mga resources kayo na naubos. So, ibig sabihin, kumbaga sa tindahan, naubos yung mga paninda o
nakapag-grocery na, nakapamili na, may mga paninda na uli. Basta, merong mga bagay na marireplenish dito kung ano man ito kumbaga kung nasaid, marireplenish uli. May babalik uli sa dati. Energy mo man yan, mga pangangailangan, etc. Health man, ayan, pwedeng recovery period ito. Pera man yan, kung naubos, ayan na uli. No? Mag-aano uli, magre-recover na uli. Ayan. Manunumbalik na yung sigla. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito po yung gabay nyo for March 22 to 31. May mga ganap, mga mensahe, mga dapat malaman. Pero kahit lumipas yung mga petsa niyan, timeless reading din naman ito, kaya hindi ito nag-expire. As long as nakarating sa'yo itong reading ko. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung pinaka-intro or yung umpisa nitong video or yung mga nakasulat sa description or sa screen. Lalagyan ko ng mga oras bawat signs, kaya pwede nyong mapanood, lipat-lipat sa iba't ibang signs. Tignan nyo na lang nakalagay sa comment or sa title or description. Capricorn, meron ka number 8, number 5, at saka number 1. Mga signs na meron dito, may Libra, Taurus, Sagittarius. Ako. So, parang yung iba dito pwedeng minamalas. Parang ang bigat-bigat, ang daming paghihirap, ang daming problema, pagsubok, o pwedeng iba may pagdadaanan kayo mga ganyan, mga mabibigat na sitwasyon or crisis. Pwedeng iba meron ditong some kind of pagkakamali or disaster kasi nabasag na vase, di ba? Pag kasi nabasag yung vase, problema yun. Ibig sabihin, hindi mo na maibabalik. Tas lagot ka pa kasi nakabasag ka. Parang ganun. Parang ganung energy. Kumbaga, it's a disaster. Aksidente, ayan, mag-ingat ha. Mag-ingat sa mga sharp objects, sa mga pwedeng mabasag. Basta lahat na lang ng accident na pwedeng mangyari. Ayan, pwedeng may mga ganyan accidents na mangyari sa bahay, like may mga mabasag na mga gamit, makasira ng gamit, sinasadya man hindi. Pero it's accident. Madalas ay, kumbaga, hindi naman talaga siya intentional na sirain, no? Or mabasag. Or may mga bagay na dito na, alat talaga, inaalat, minamalas, or yung kapag merong something na nasira, hindi mo na maibabalik. Parang ganun. Halimbawa, nasira ng tiwala mo dito sa tao na to, hirap na ibalik. May lamat na, ayan. May lamat na or talagang nasira na Bagay man yan o connection, samahan. Okay, meron ditong sitwasyon wherein ikaw ay blinded, no? Ibig sabihin, limitado yung vision ng kabayo rito. So, pwedeng hindi mo nakikita yung may mga bagay kang di nalalaman, no? Oo. Or pwedeng ito the way, a person who is in denial, kung sino man to, ikaw man ito, o person na nakaka-deal mo. Or a period ng confusion. Maaari. Kasi nga, paano mo makikita? Nakapiring yung mata. O, pwedeng energy ito ng nagbubulag-bulagan, in denial. Or literal talaga kasi na merong tinatago sa kanya, kaya hindi niya tuloy alam lahat-lahat ng bagay. So, yun. Yung mga tipong energy na ganun. Or parang limited yung vision mo. Hindi mo pa makita yung, kumbaga, hindi mo patanaw yung road na tinatahak mo kung anong itsura ng mga, alam mo yun, nung dulo nung dadaanan mo, parang ganun. So, parang tipong, nagbabakasakali ka lang, sumusugal ka, or, ano ba tawag dito?
Pwedeng tinatansya mo or pwedeng nangangapa ka, yun, hinuhulaan mo, nangangapa ka, yun, yung mga ganong klaseng situation. Tapos bonfire is enthusiasm, energy. Wow! So, meron ditong something na naglalagablab, magi-spark ng iyong passion, excitement, no? Punong-puno ng energy. Merong some kind of spark. So, if this is a connection, ibig sabihin, wow, may something na bakit ka nadodrawn or bakit siya nadodrawn sa'yo. Na-excite, nakikurious, no? Oh, this is something na yun yung nagfu-fuel sa'yo bakit ka ginaganahan dito sa bagay na to. Kumbaga, yun yung dahilan or siya yung dahilan kung tao man yung bagay or kung ano man. Yes, ito yung nagpapa-excite sa'yo, nagpapabuhay ng dugo mo. Yan. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung gabay mo for March 22 to 31. Ano yung mga ganap, mga mensahe. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, Aquarius, timeless reading din naman ito, hindi ito mag-expire as long as nakarating sa ito. Kung interesado ka sa private reading ko, tignan mo na lang yung pinaka-intro, umpisa ng video or yung mga nakasulat sa screen sa description. Lalagyan ko ng time bawat signs, kaya pwede mong mapanood yung iba't ibang signs, makapagpalipat-lipat ka dyan. Tignan mo na lang yung comment, no, or sa description sa title. So, sa mga signs na meron dito, pwedeng may Sagittarius, Pisces, Capricorn. Sa mga numbers naman, may 7, may 3, may 8. Okay. Oh, White Rabbit is about curiosity, Aquarius. Baka nakikurious ka about something, about someone, or merong tao nakikurious sa'yo, o pwedeng ganun. Okay. Ang nafe-feel ko doon parang yung Alice in Wonderland eh. Sundan mo yung curiosity mo. Okay? Kung nafa-fascinate ka about something, about someone, ewan ko. There is this something na parang you will feel the urge na na i-pursue, gawin, sundan, i-explore. O kasi andun yung curiosity mo eh. So kung ano man ito, tao man to pinag-uusapan, bagay, situation, nakikita kita na susundan mo to eh kasi nakikurious ka rito, aalamin mo or gagawin mo. Okay, iba dito, baka magjo-join kayo ng group, community, or maybe merong something na yung event dyan sa community nyo. Basta merong some kind of activity or event na may kinalaman sa community. Ayan, mga kakilala mo, mga kakonect mo. Yes, merong mga dito, pwedeng may mga bago kang makakakonect, mamimit. Pwede kang magjo-join ng isang club, organization, community. Marami kang matututunan. Yan, may mga bagong ideas. Yes, ito ay parang community wherein marami kang mapipick up dito. Ayan may library. Ibig sabihin may pag-aaral na bagong knowledge. Pag-upgrade, baka naman yung iba sa inyo dito talagang literal na dahil curious kayo kailangan nyo pang pag-aralan yan o mag-research tungkol dyan sa, ewan ko kung ano yan, na kinaka-curiousaan ninyo. Pero nakikita ko dito, marami kang babasahin, i-research, or marami kang pwedeng matutunan dito. Maraming impormasyon. O baka yung iba literal na pupunta talaga kayo ng library or meron kayong mga hinahanap na documents. O yan, baka may mga yung mga lalakarin kayong document. Pupunta kayo sa mga government offices para lang din sa mga documents na yan. Basta meron kang gustong malaman, matutunan dito at aalamin mo or pag-aaralan mo yan.
Okay? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito na yung gabay mo for March 22 to 31. Ano yung mga ganap, mga mensahe, mga dapat mong malaman. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, Pisces, timeless reading din naman ito. As long as nakarating sa ito, kahit kailan pa yan. Walang expiration. Kung interesado ka sa private reading ko, tingnan mo na lang yung pinaka-intro or umpisa nitong video or yung mga nakasulat sa screen or sa description. Pwede mo rin panoorin yung iba't ibang signs. Lalagyan ko ng oras yan. Ilalagay ko na lang dyan sa comment or sa description ng video na to. Merong number 4, may number 6, may number 1 sa mga signs. Pwede may Virgo, may Aries, may Leo. Uy, meron ka dalawang flag dito, oh. Hindi ko alam ano ibig sabihin yan, eh. Knight at saka flag, tsaka handcuffs. Okay, ang na-feel ko rito is handcuffs is parang someone na mahuhuli, makakalaboso. Alam mo yun? Oo, baka may ganun na. Oo. Pag pinusasan ka kasi, alam mo yun, nahuli ka na, tas wala ka na magagawa. Ayan. Yan, pwedeng ito ay, some kind of entrapment, wherein pwede kang mahuli dito, o may mahuhuli ka. Tapos, hindi ka makakawala. Wala kang magagawa doon sa situation mo. Unless, meron talagang tao na tutulong sa'yo para makaalis ka doon sa ganong situation o makatakas ka, makawala ka dyan. No? Yan. Yun yung nakikita ko. Pwedeng iba problema ninyo, paano kayo makakapag-break free dito sa isang situation na para kayong nakagapos, wala kayong magawa. No? Parang as if nag-aantay kayo ng rescue, ng tulong para kayo ay makakawala rito. Kasi you are defenseless, eh. Wala kang magawa, eh. Yan, you feel iba sa inyo, you feel powerless dito sa nangyayari sa inyo. Nahihirapan kayo. Oo. Kasi pagka nagapos yung kamay mo, wala ka talaga magawa, diba? So yun yung parang energy dyan. Nahihirapan kang makakilos, Pisces, or hindi mo maialis yung sarili mo. Kailangan ng tulong ng iba, pwedeng ganun. Wow! So may success para sa'yo, huwag kang mag-alala kung hindi ka man makaalis dito sa sitwasyon mo. Meron kang something na mapagtatagumpayan mo pa rin. Ayan, may achievement, may recognition, may victory ka dyan. Yes. So, ibig sabihin nito, magsasucceed ka pa rin kahit na pahirapan ka, kahit na nagapos ka dyan, natali ka dyan, no? So, ibig sabihin lang, no, makakaalis ka pa rin dun sa ganong sitwasyon. Ayan, Knight is about pagiging confident, heroic. Yes, you will succeed. Ito ay parang mala 6 of Wands energy. Na ikaw ay magiging victorious. Ayan, no? Nakikita ko, no, masusurvive mo to. Bakit? Kasi ikaw ay tao na hindi nag-give up. Ikaw ay tao na walang kinakatakutan. Matapang ka. Oo. Ayan, masusurvive mo to kasi andun yung fighting spirit mo. Andun yung persistence mo. Hindi mo sinukuan ito. Ayan, no? Ito ay honor, eh. Ganun ka determinado na kahit gano'ng kahirap yung kaharapin mo. Hindi ka patitinag. Okay? So, you deserve this na ikaw ay, makasurvive dito and maging victorious ka because, ginawa mong lahat ng makakaya mo at hindi ka, nagpa-intimidate dito. Okay, so this is you na magi-emerge dito sa challenge na to, sa mahirap na sitwasyon na to, ng buong tapang, with honor and with dignity. Pisces, congratulations. All signs, maraming salamat sa panonood ng reading ko. Take care. God bless. Babush.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.